So good day, I am Gabriel D. Mendoza here to present my second massacre exam. So, simulan na natin. So, yon. So, yung unang item sa exam, ayun. So, yung unang item sa exam namin is explain the 5 general types of chemical reactions and give one example for each reaction type. So, yung una dun sa 5 is yung synthesis reaction. So, Gab, ano nga ba yung synthesis reaction? So, yung synthesis reaction is simply yung pagko-combine mo ng dalawang elements forming a compound. So, dito, sa screen natin, makikita natin na sa reactant side, meron tayong 3H2 plus N2, mag-yield yan at magfo-form yan ng 2NH3. So, makikita natin dito na doon sa product side, nag-combine si 3H2 plus N2. So, ito ay isang example ng synthesis reaction. So, bakit ulit? Kasi nga, nag-combine CH2 at CN2 forming 2NH3. So, ganun lang kadali yung synthesis reaction. And another thing, synthesis reaction can be called also as combination reaction. So, next. So, ang second type naman is yung decomposition reaction. So, ano yung decomposition reaction? So, decomposition reaction is simply the opposite of synthesis reaction. So, dito sa decomposition reaction, simply pinaghihiwalay mo yung dalawang elements dun sa isang compound. So, sa screen natin, makikita natin dito na, ayun, makikita natin dito na sa reactant side, meron tayong zinc carbonate. Pero kapag ininit mo si zinc carbonate, nag-form siya ng dalawang compound, which is the zinc oxide and carbon dioxide. So, dito makikita natin na si zinc carbonate, nung ininit siya, naghiwalay siya forming two compounds, which is zinc oxide and CO2. So, next. So, the third type of the 5 chemical reaction is the single displacement reaction. So, Gab, ano ba yung single displacement reaction? Honestly, di ko din alam. Joke lang. So, yun. So, yung single displacement, simply, yung isang element do sa isang compound, simply pinapalitan mo siya ng ibang element. So, as makikita natin dito sa screen, meron tayong sa reactant side, meron tayong potassium plus sodium chloride, NaCl, mag-yield yan, forming potassium chloride plus Na. So, dito makikita natin na from NaCl, pinalitan ni potassium si Na, forming potassium chloride. Tapos naiwanan si Na. So, dito makikita natin na, ayun nga, pinalitan ni Kc, Na forming KCl. So, next. So, sa double displacement naman, parang single displacement lang din. Pero dito naman, dalawang elements so pinapalitan mo. Depende sa kung anong compound. So, yun. So, dito makikita natin sa reactant side, meron tayong hydrochloric acid yan. Yeah, hydrochloric acid plus NaO, sodium hydroxide. Mag-yield yan forming H2O, which is water, and NaCl, sodium chloride. So, dito, makikita natin, di ba ang kasama ni Cl ay CH. Pero dito, ang naging kasama na ni Cl is si sodium. So, bale, nag-exchange sila ng partner. So, parang ganon. So, yun yung double displacement reaction. So, bale, pinalitan mo lang, nagpalitan lang sila ng partner. Yung mga compounds or yung mga ibang atoms. So, yun. So, next is the combustion reaction. So, ang combustion reaction simply, ito lang yung may mga, yung mga chemical formula na nagfo-form ng carbon dioxide and H2O. So, one example of that is the formation of ay yung sa propane. So, i-drawing natin. C3H8 yields to, oops, wait lang, may mali.
So, ulit. C3, 3 po yan ha. H8 plus 5O2 mag-yield yan forming 3CO2. Sulat ko na lang sa baba kasi di nakasya. 3CO2 plus 4H2O. Ayan. So, dito sa combustion reaction, makikita natin na si propane, kapag dinagdagan mo siya ng oxygen, ang magiging product nun is carbon dioxide and H2O. So, laging tatandaan na sa combustion reaction, ang usually na products ng combustion reaction is carbon dioxide and water. So, recap tayo. Recap. Ayan, recap para matandaan. So, yan. So, sa synthesis reaction, isipin nyo lang like, mag-analogy tayo. Yes, analogy. So, sa synthesis reaction or combination reaction, isipin nyo lang na may dalawang strangers tapos naging magjowa sila. So, bale, nag-combine sila. So, yun yung synthesis reaction. Sa decomposition reaction naman, isipin nyo lang, magjowa, nag-break, naghiwalay. Decomposition reaction. So, single displacement, sabihin natin, ikaw, jowa mo, tapos GBF, girl best friend niya. Tapos, naging silang dalawa. So, bale, dito, sa single displacement, may kumabit. So, ganun lang kasimple. Ganun lang kasimple intindihin. So, single displacement, may kumabit. So, may pinalitang isa. So, dito sa double displacement, imaginein mo, ikaw, tapos jowa mo, tapos kaibigan mo, tapos jowa mo. Tapos nag-break kayo, so bale, ang naging magjowa na ngayon is ikaw, pati yung ex ng best friend mo. Tapos ang naging mag-on naman din is yung best friend mo, pati yung ex mo. So therefore, parang, ayun, nag-exchange kayo ng jowa. So parang ganun lang. So, last na recap, no, is yung combustion reaction. So, laging tatandaan na ang combustion reaction is simply, yung products nito is simply carbon dioxide and H2O. So, ayun. So, ayun na nga. So, the second item in the exam is balancing reactions. So, in balancing reactions, lagi natin tatandaan na meron tayong steps na sinusunod. So, mag-start na tayo mag-balance ng chemical reaction. So, yun. Mag-start na tayo. So, kunin ko lang ang mahiwagang pen dito sa, dito. Ayan. So, may pen. Ay, nawala. Ayan. So, in balancing chemical reactions, ang kailangan nating unang gawin is to list down yung mga present na elements within the chemical reaction. So, dito makikita natin in the case of NH3 plus N2O yield N2 plus H2O, makikita natin na meron tayong tatlong elements na present, which is, bear with me sa pagsusulat, hindi po ako sanay. So, N, H, and O. Ayan. So, the second thing that we need to do is to count all. So, we need to count kung gaano kadami yung bawat element na present dito sa chemical formula na meron tayo. So, sa reactant side, sa left side, nakikita natin na meron tayong tatlong nitrogen. So, bakit tatlo? Kasi yung N dun sa NH3, may, may subscript na 1. So, 2 plus 1, that would be 3. And then may tatlong hydrogen and may isang oxygen. So, sa product side, may dalawang nitrogen, may dalawang hydrogen at may isang oxygen. So, makikita natin na hindi balance si nitrogen and hydrogen. So, punta muna tayo doon sa product side.
So, to balance that, lagi nating tatandaan na to balance chemical reactions, hindi natin pwedeng i-manipulate si subscript. Gab, question. Kung hindi natin manipulate yung mga subscript, paano tayo makakapag-balance? So, makakapag-balance tayo through adding numerical coefficient. Gab, another question. Ano ba yung numerical coefficient? So, yung numerical coefficient, yun po yung mga number na nakikita natin dun sa harapan ng bawat compound. Ayan. Or ng bawat element. Ayan. So, hanap tayo ng isang example. So, lipat natin yung slide. Oops. Ayan. Ayan, dito, hindi. Dito na lang. So, dito, in the case of CO2 sa product side, makikita natin na may 3. Wait, palitan ko yung kulay. Makikita natin na may 3 dito. So, yung 3, ito po, that's the numerical coefficient. So, dito naman sa H2O, makikita natin na ang numerical coefficient naman is si 4. Ayan, so balik tayo. Ayan. So, mag-a-add lang tayo ng numerical coefficients to balance this equation or this reaction. So, mag-start na tayo. So, dito, ang uunahin natin is kailangan natin i-balance si nitrogen. So, dito, mag-add lang tayo ng 3. So, 3 times 2, that would be 6. So, makikita natin. So, i-balance muna natin lahat ng nasa product side before dun sa reactor side. So, makikita natin na si hydrogen hindi balance. So, mag-add ka rin ng 3 here. So, that would be 3 times 2. That would be 6. Lagi nating tatandaan din, no, another thing na si numerical coefficient, distributive property po siya. So, kapag, for example, dito sa H2O, naglagay ka ng 3 sa harap, so, bali si 3, i-multiply mo siya dun sa subscript ni H at dun sa subscript ni oxygen. So, 3 times 1, may 1 dyan si oxygen. So, that would be 3. Ayan. So, since tapos na, punta tayo dito sa may reactant side. So, makikita natin na hindi balance si nitrogen. Yung tatlong elements, basically. So, dito mag-add tayo ng 3. So, 3 times 2, 6 plus 1, kasi may 1 dito. That would be 7. So, si hydrogen, hindi balance. So, mag-add tayo ng 2 here. So, 2 times 3, that would be 6. So, since nag-add tayo ng 2 dito sa harapan ng NH3, magbabago yung bilang ni nitrogen. So, since distributive property nga si numerical coefficient, distribute mo. So, 2 times 1, 2 plus 6. Bakit 6? Kasi 3 times 2. So, 2 plus 6, that would be 8. Ayan. So, eto din, no, dito, nag-add tayo ng 3, so distributive property. So, si 3, multiply natin dito kay oxygen. May numerical coefficient, ay, may subscript si oxygen ng 1. So, 3 times 1, that would be 3. So, makikita natin, no, na yung nitrogen na lang sa product side yung hindi balance. So, balance natin. So, since hindi balance si 3, kailangan natin siyang gawing 4. Mag-increase ka lang ng 1 para, alam mo yun, wala kang nalalagpasan. So, 4 times 2, that would be 8. So, since balance sa lahat, i-rewrite na lang natin yung bagong formula. So, gawin natin blue. So, 2NH3 NH3 plus 3 N2O yield ng 4. Oops. Sige. Let's make it work. 4 and 2 plus 3 H2O. So, ito yung nasa dulo. Ayan. Ito. Wait lang. Lagyan ko ng
red mark para makita. Ayan. So, since nabalance na natin, so yung panibagong formula is 2NH3 plus 3N2O yield 4N2 plus 3H2. So, yan na po yung ating final answer. So, nabalance na natin yung isang reaction. So, next tayo. So, the next one, meron tayong S2H5 plus O2 yield ng SO2 plus H2O. So, balancing. So, first, i-list down natin kung ano yung mga elements na present sa chemical formula na to. So, dito meron tayong S, S, H, and O. So, the next step, kailangan nating bilangin kung ilan, kung gaano kadami yung bilang ng bawat element. So, reactant side muna para di kayo malito. So, si sulfur, may 2. Si hydrogen, may 5. Si oxygen, may 2. Dito naman sa product side, si sulfur may 1. Si oxygen may 3. Bakit 3? Kasi may 1. So, 2 plus 1, 3. Si hydrogen may 2. So, ayun. So, based pa lang sa numbers, makikita natin na medyo mahaba and malaki yung numbers nung dito for balancing. So, let's start. So, unahin natin si sulfur dun sa product side. So, mag-add ka lang ng 2 dito. So, 2 times 2, distributive property. 2 times 2, that would be 2. So, 2 times 1, that would be 2. Tapos, i-multiply din natin si 2 dito sa oxygen S na SO2. So, 2 times 2, 4 plus 1, kasi may 1 dyan, that would be 5. So, makikita natin na hindi balance dito si hydrogen. So, maglagay ka ng 5. Bakit 5? Kasi yan lang yung LCD na meron so far. LCD na meron si 5 at si 2. So, 5 times 2, 10. So, distributive property yan na. Wait lang. Ayan. Distributive property. So, 5 times 1, 5. So, dito, di ba, 2 times 2, 4. So, 5 plus 4, that would be 9. Ayan. So, 9. So, lipat tayo sa reactant side. Makikita natin na hindi balance si hydrogen at si oxygen. So, para gawin yon mag-add lang ng numerical coefficient. So, since 5 yan, maglagay ka ng 2. Distributive property yan. So, 2 times 5, that would be 10. And since nag-add tayo ng numerical coefficient dito, magbabago yung number ni sulfur. So, 2 times 2, that would be 4. Yan. So, next, hindi balance din dito si oxygen. So, si oxygen, maglagay tayo ng 5. Bakit 5? Kaya tayo mag-a-add ng 5 instead of 4. Kasi pag nag-add tayo ng 4, mas mahihirapan tayo. Kasi, di ba 4 times 2, 8. So, short ka pa din ng isa. So, mas maganda sumobra ka ng isa. Okay? So, 5 times 2, that would be 10. So, hindi na naman balance. So, lipat tayo sa product side. Makikita natin na si sulfur, hindi siya balance. So, tanggalin natin si 2. Ayan, gawin natin 4. Yan. So, since bago yan, so 4 times 1, that would be 4 sa sulfur. Ayan. So, since distributive property and numerical coefficient, so 4 times 2, that would be 8 plus 5, that would be 13. So, makikita natin na hindi balance na naman si oxygen. So, lipat tayo dun sa product side. So, 13, gawin natin 7, C5. Kasi, mas maganda ng sumobra kaysa kumulang, di ba? Uy, hugod ba yun? So, yun. So, 7, lagay ka ng 7 dyan. So, 7 times 2, that would be 14.
So, makikita natin na hindi na naman balance si oxygen. Bakit naman? So, yon. So, para mabalance si oxygen, maglagay tayo dito sa 4 ng maglagay tayo dito um, ng 5 at least. Yeah, 5. Eps. Ayan, 5. Hindi, gawin na natin 6 na lang. 6. So, since distributive property yan, so 6 times 1, that would be 6 sa sulfur. So, 6 times 2, 12 plus 5, that would be 17. Ayan, 17. So, since hindi balance si sulfur, lipat tayo sa kabilang side. So, gawin natin na 3 yung dito. Numerical coefficient ni S2H5. So, that would be, oops, wrong one. Wait lang. So, that would be 3 dito, no? So, 3 times 2, that would be 6. So, it's distributive. 3 times 5, that would be 15. So, makikita natin na hindi balance si hydrogen, no? So, lipat tayo dito. Dagdagan muna natin pala itong si oxygen. So, lagyan natin dito ng, gawin natin 9. Gawin natin 9 si oxygen. Mahaba-habang process to, so 9. So, 9 times 2, that would be 18. Ayan. So, punta tayo dun sa product side. So, kita naman natin na hindi balance si hydrogen. So, mag-add tayo. Wait lang. Erase natin si 5. Ayan. So, since 15 yan, ang gawin natin, 5 yan kanina, di ba? Mag-add tayo ng 8. Add tayo ng 8. So, 8 times 2, that would be 16. Distributive property yan, di ba? So, 8 plus 8 times 1, 8, 6 times 2, 12. So, 12 plus 8, that would be 20. Yan, 20. So, hindi balance na naman si hydrogen. Pero mag-move muna tayo kay oxygen. So, si oxygen dito, so since hindi nag-work ang 9, gawin natin 10. Siyempre, gagawin natin 10 yan. So, 10. 10 times 2, that would be 20. So, balance na si oxygen. So, leave it be na lang for the meantime. So, next, kita natin na hindi balance si hydrogen, di ba? So, dadagdagan na naman natin si hydrogen. So, gawin natin siyang 4 yun dito. Ayan. So, 4. So, distributive property ang si 4, di ba? So, 4 times 2, that would be 8. 8 times 5, that would be 20. Yan, 20. So, hindi na naman balance si sulfur, pati si hydrogen. So, lipat tayo sa product side. So, ayun. So, dito, para mag-balance, maglagay ka ng 8. So, 8 times 1, that would be 8 sa sulfur sa product side. 8. 8. Ang pangit ng 8. Teka. Ang pangit ng 8. Teka. Ayan. Ayan. 8. So, distributive property ang numerical coefficient. So, 8 times 2, that would be 16 plus 8. 16 plus 8, that would be 24.
So, hindi na naman balance si hydrogen. So, mag-add pa tayo dito sa isang side. Oo, mag-add pa tayo dito sa isang side. So, eto gawin nating 10. Gawin nating 10 nang matapos na tong balancing na to. Pagkatagal. The joke. So, 10. So, 10 times 2, that would be 20. 10 plus 16. Ay, oo, kasi 8 times 2, 16. 10 plus, that would be 26. So, 26. Ayan. So, hindi balance yung ating oxygen. So, mag-add lang tayo ng 626 yan. I-divide mo lang kay 2. So, magiging 13 yan. So, 13 here. So, 13 times 2, that would be 26. So, makikita naman natin, no? Wait lang. Palit tayo ng color. So, makikita naman natin na na-balance na natin, no? Kasi wala, na-balance na natin. So, sulat na lang natin yung panibagong formula. So, that would be 4s2 H5 plus 13O2 yield yan ng 8SO2 8SO2 plus 10 H2O H2O. So, ito na yung balance equation natin. Ayan. So, ayan. So, tapos na tayo mag-balance. So, ayan. So, the third item of the exam is consider the XCCl4 molecule. A, what is the hybridization of central atom? B, how many electron domains around the central atom are present? C, what is the electron domain geometry? And D, what is the molecular geometry? So, first, para malaman natin yung hybridization ng isang central atom, kailangan muna natin gawin yung Lewis structure ng XeCl4. So, paano nga ba? So, in order to construct the Lewis structure, we need to use the TVE or the total valence electron and the SVE, which is the surrounding valence electron. So, sulat natin Xe, oops. Sige, XeCl4. So, hanapin natin yung TVE and SVE niya. So, TVE muna. So, TeV stands for total valence electron. So, total valence electron is kung ilan yung electrons na meron yung compound na yun. So, kung makikita natin sa periodic table, no? So, 1. So, bakit 1? Kasi isa lang si Xe. So, 1 times 8. Bakit 8? Yung 8 nanggaling po siya sa, kung titignan sa periodic table, kasi si Xe is under siya ng mga noble gas, and noble gases are known to have 8 electrons. So, no? So, yun. So, plus 4 Cl is, so, 4 times 7. So, bakit? Kasi si Cl is kasama po siya sa mga halogens, and halogens are known for having 7 electrons. Okay? So, yun. So, 7. So, ano nyo lang, gawin nyo lang yung operation. So, 1 times 8, that would be 8. 7 times 4, sige, calculate natin. Kasi alam naman natin ang brain. So, 7 times 4, that would be 28. So, 28 plus 8, that would be 36. So, bale dito sa
Lewis structure na to, dapat may makita tayong 36 valence, may makikita tayong 36 electrons. So, next, ang gagawin natin is SVE. So, ang SVE stands for surrounding valence electron. So, magko-construct na tayo. So, since si XE is noble gas, lalagay natin siya sa gitna. So, XE. And makikita natin na meron na 4 yung chlorine natin. So, Cl. Oops, mukhang 4. Wait lang. Ayusin natin. So, Cl dito. Cl dito. Cl and then dito. Cl. So, tignan natin kung ilang electron na yung nagamit natin. Teka. Lagyan ko ng green. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, meron na tayong 8 electrons na nagamit. So, kailangan pa natin magamit yung 28 electrons. So, maglagay lang tayo. So, since Cl, may 7 electrons siya, maglagay ka lang ng 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, meron na tayong, so nagdagdag tayo ng 6, 12, 18, 24. So, nagdagdag tayo ng 24. So, kailangan na lang natin gamitin yung 4. Yung 4. So, saan natin nilalagay? Lalagay natin siya sa XC. Gab, bakit? Kasi 'di ba, ang XC, part siya ng noble gas. Ang noble gas, meron silang 8 electrons. So, therefore, makikita mo naman dito na 1, 2, 3, 4. 4 pa lang yung meron. So, bale, may 4 pa. So, maglagay ka lang 1, 2, 1, 2. So, makikita natin dito sa ating SVE na nagamit na natin yung 36 electrons. So, since tapos na yan, we can now identify the hybridization. So, yung hybridization may mga corresponding steric value tayo. So, sa hybridization, lagay ko na lang H, hybridization, may ang isang single bond equivalent yan sa 1 SV. Ganon din ang double bond. 1 SV din. Ang triple bond, ganun din. 1 equivalent sa 1 SV. And ang lone pairs, LP, equivalent sa 1 SV. So, Gab, ano yung lone pair? Yung lone pair po, ayun yung mga electrons na hindi po siya na pair or hindi siya nagamit for chemical bonding. So, ano yung mga lone pair? Ito po yung yung mga tuldok na yan. Ito. Yung may blue. Ayan. Yan po yung mga lone pairs natin. Ayan. So, yan. So, balik tayo sa hybridization. So, ang hybridization, makikita natin dito na ang isang single bond, equivalent siya sa 1 SV. Ang isang double bond, equivalent siya sa 1 SV. Ang isang triple bond, equivalent sa 1 SV. At ang isang lone pair, equivalent siya sa 1 SV. So, yung mga SV na yan, may mga corresponding hybridization po yan. So, wait lang, palitan natin yung color. Purple. Kurahin muna natin to.
Oops, highlighter pala. Wait. Ayan. So, mag-purple tayo, no? So, sa hybridization, 2SV, equivalent yan ng SP. Ang 3SV, equivalent yan ng SP2. SP2. Ang 4SV naman, equivalent yan ng SPT3. SP3. Ang 5SV naman, oops, wait, ayusin na lang natin, 5SV, equivalent yan ng SP3D. SP3D. At ang 6SV, equivalent yan ng SP3D2. SP3D, oops, 2. Ayan po yung mga corresponding hybridization for specific steric value. So, balikan natin yung mga questions, no? So, A, what is the hybridization of central atom? So, since ang central atom natin is si Xc, kailangan nating alamin kung ano yung hybridization ni Xc. So, makikita natin dito, no? Na si Xc ay meron siyang 4 na single bonds. So, since 4 yan, may 4SV. Plus, may 2 lone pair C, Xc. So, therefore, 2SV, additional 2SV. So, pag-add nyo lang, 4 plus 2, that would be 6SV. So, tingin tayo dito. So, makikita natin na si 6SV may corresponding hybridization siya na SP3D2. So, therefore, si Xc, ang hybridization niya ay SP3D2. Ayan. Hindi po yan na. D2. Ayan. So, since tapos na tayo dun sa A, punta na tayo dun sa may B. B pala, B. Yan. So, burahin ko lang to lahat. So, balik tayo. So, how many electron domains surrounding the central atom are present? So, di ba makikita natin na may apat na single bond at may 2 pair ng lone pair. So, paano natin malalaman kung ilang electron domains yung nagsusurround sa central atom? So, punta tayo dito. Ayan. So, makikita natin dito na sa pinaka left side, may total number of electron domains. So, yung electron domains, it consists of single bonds, double bonds, triple bonds, and lone pairs. So, di ba nakita natin dun sa XCCl4, di ba may apat na single bonds and may 2 pair ng lone pair. So, therefore, ang number ng electron domain dun sa Xc is 6. Sulat lang natin ha. Wait, balik tayo dun. So, sa B, meron tayong 6 domains. 6 Meron tayong 6 electron domains. Electron domains. ED na lang. ED. Ayan. E negative D. So, yun yung sabi natin. So, next, see, what is the electron domain geometry? So, para malaman yun, yung EDG, punta tayo dito. So, sa EDG, lagi nating tatandaan na sa EDG, hindi dito nagmamatter
or hindi dito, hindi dito nagmamatter ang mga lone pair. So, makikita natin, di ba 6 yun? Di ba? Makikita natin 6. So, since 6 yan, 6 ang electron domain, di ba? So, pupunta tayo dito sa may medyo dulo. Di ba? Kung i-observe natin kanina yung XC, merong 4 na single bonds at may 2 lone pair. So, dito, makikita natin, dito sa column na to, dito, may mga bonding domains and non-bonding domains. So, mga bonding domains, yun yung mga single bonds, double bonds, triple bonds, and yung non-bonding domains, yun yung mga electron. So, di ba may 4 tapos 2? So, makikita natin, eto siya, oh. So, bale, ang EDG ng XC is octahedral. Punta tayo. So, C is octahedral. Ayan, bear with me. Octahedral. So, next, punta tayo sa D. So, D, what is the molecular geometry ng XC? Punta ulit tayo dun sa table. So, makikita natin, di ba? So, 642, yung molecular geometry nun is square planar. So, lagi nating tatandaan na sa molecular geometry, dito, nagmamatter. So, dito sa molecular geometry, nagmamatter dito yung lone pairs. So, since, ayan nga, nakikita natin sa table na yung yung XC, since may 4 siya na single bonds at may 2 non-bonding domain. So, therefore, ang MG ng XC is square planar. So, sulat lang natin. Okay. Square planar. Medyo pangit yung sulat kasi hindi ako sanay dito. Ayan. So, square planar. So, yan. Nasagutan na natin yung lahat. So, let's move on sa next one. So, eto naman. Consider the NH3 molecule. So, A, ulit, what is the hybridization of central atom? B, how many electron domains surrounding the central atom are present? C, what is the electron domain geometry? And D, what is the molecular geometry? So, balik ulit tayo dun sa pag-structure or sa paggawa ng Lewis structure using the TVE and SVE. So, solve muna tayo. So, for the TVE, so 1 times 5. So, bakit 5? Tingin ka sa mo. Periodic table of elements. Hindi, eto. So, dito, sa periodic table of elements, makikita natin na si nitrogen, meron siyang, si nitrogen, may 5 siyang valence electron. So, 1 times 5 plus 3. Bakit 3? Kasi makikita mo NH3, di ba? 3. Ayan. 3 times 1. Bakit 1? Kasi si hydrogen, known yan for having 1 electron. So, simplify mo lang. 1 times 5, 5. 3 plus, 3 times 1, 3. And then 5 plus 3, that would be 8. 8 TVE. Ayan. So, next, let's do the SVE. So, lalagay natin si nitrogen sa gitna. Yan. Dun sa paggawa ng Lewis structure, usually, ang mas pina-prioritize dito usually is yung mga mas electronegative or yung, alam mo, yung mas mataas yung number ng electron. So, yun. So, since 3 ang hydrogen, excuse me, ayun. So, since 3 ang hydrogen, i-bond lang natin, no? 1, 2,
and 3. Ayan. So, bilangin muna natin kung ilang electrons yung nagamit natin, no? So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 6. So, may dalawa pa tayong electron na kailangan gamitin. So, saan natin siya i-add kay nitrogen? Bakit? Kasi si nitrogen may 5. And so far, tatlo pa lang. Tatlong electrons pa lang ni nitrogen yung nagagamit natin. So, lagyan natin. Ayan. So, 8 na. So, ngayon, balik tayo doon. So, what is the hybridization of central atom? So, magbibilang tayo. So, gamit tayo ng violet. So, yon. So, makikita natin dito na si nitrogen, meron siyang tatlong single bond that is equivalent to 3sv. And isang pair na lone pair, so that would be equivalent to 1sv. So, 3sv plus 1sv, that would be 4sv. And then, balik tayo dun sa previous slide. Makikita natin, oops, nawala. Sulat ko na lang ulit. So, ang bawat SV may corresponding hybridization yan. Ang 2SV, equivalent yan kay SP. Si 3SV, equivalent yan kay SP2. Ayan. So, si 4SV, equivalent yan kay SP3. SP3. C5, 5SV, equivalent yan kay SP3D, at si 6SV, equivalent yan kay SP3D2. 3D, SP3D2. Wait, ayusin natin. Para naman kahit pangit yung sulat, medyo readable. Ayan. So, since 4SV yan, ang corresponding or ang hybridization ng N is SP3. Yan. So, N, hybridization ni N is equivalent to SP3. Ayan. So, next. So, how many electron domains surrounding the central atom are present? So, ilan nga ba? Makikita natin, no, na may tatlong single bond siya at may 4 at may isang pair pala na lone pair. So, therefore, ayan. So, therefore, ang bilang ng electron domain natin ay 4. So, dito siya. 4. So, 4 ED. So, C. So, ano yung question sa C? So, what is the electron domain geometry? So, tingin tayo ulit doon sa table, no? So, makikita natin na si N may tatlong bonding domain siya at may isang non-bonding domain. So, that would be, so since 4 nga ulit siya, rather pala. So, since 4 siya, ang kanyang EDG ay tetrahedral. Okay, sulat natin. Tetrahedral. Ayan. So, punta tayo sa D. So, ano yung question sa D? So, question sa D is, what is the molecular geometry? So, again, lagi nating tatandaan na si molecular geometry, yung sa molecular geometry, nagmamatter dito ang lone pair. So, kailangan natin bilangin or tignan ulit. So, makikita natin dito, no, sa Lewis structure na may tatlong bonding domain, si nitrogen, at may
isang non-bonding domain. So therefore, ang molecular geometry ng N is, wait, balikan ulit natin. Nakalimutan ko. 3 and 1. Ayan. 4, 3 and 1 is, so therefore, ang mg ng N is trigonal pyramidal. Okay, sulat natin. So, D, trigonal, pyramidal. Pyramidal. So, ayan.